iba. Ngayon lang nag-same-same pero iba. Ang bakla. Ay nako, Pangga, muling nagbabalik ang inyong Tita Cora. Dito pa rin sa Baklitas. Wow, wow! Hindi talaga maganda yung tunog kapag mag-isa ka lang, parang dog. Wow, wow! Aso na lang for today's video. Okay, anyway, Pangga ha, ulitin lang natin ha, sa ating mga Pangga na nandyan sa paligid ng Taal Volcano, nakataas pa rin po ang alert level 1 at kinansilan na po ang iba't ibang antas ng grado ba? Antas ng paaralan. Diyan sa parte ng Cavite, Batangas, Laguna at iba pang part ng Southern Metro Manila. Tama ba? O, diba? Iba Mega Manila, ayan. Dito kasi sa atin ay Metro, ayan. Metro and Mega Manila kasi dito rin sa may Parañaque, Muntinlupa, may mga nag-cancela na din ng klase, no? Kaya mag-ingat po tayo. Bago tayo magpatuloy, diba, sa mga sindi malamang ng kanilang mga radyo, kayo'y nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo And guys, speaking of Energy FM, tayo po ay nariyan ngayon ng ating grupo ng Energy FM ay nariyan po ngayon sa Cavite at tayo po ay nagdidikit ng mga stickers sa ating mga Papa Driver. O hindi sa mga Papa Driver, kundi sa mga sasakyang kanilang ipinapasada. Diba? At kapag syempre meron tayong idinikit na sticker, pagkakataon natin yan upang nang sa ganun ay makalahok dun sa ating pang-gash or pang-cash raffle promo. O diba? Namimigay tayo ng pera dito sa Energy FM. Ang tanging gagawin mo lamang ay sagutin ang tawag. Ayan, ng ating mga DJ, sabi nga ni Estong, ng ating mga DJ. Diba Estong? Kapag kamalang katuloy multo kaninang umaga. Okay, bago tayo mag-chismisan, batiin ko lamang muna si Christine Valdez, si Ate Belen ngayon na hindi makapagsampay dyan sa may, sa may Cavite dahil daw sa kapal ng smog. Si Ate Tiret ang kanyang mga pamangkin dyan sa Ilocos. Ayan. Si Ate Leonora Fuji na nasa Hawaii. Si Mami Angeline La Rosa na nasa Australia. Si Tita Alicia Balatbat na nandyan sa may Fairview, Quezon City. At syempre, ang reyna ng Sydney, si Cathy Amos. Diba? Syempre ganoon din sa ating mga panggahan na nakatutok ngayon via Facebook Live. Maganda si Sisa habang ngayon ay nagdidikit ng mga stickers dyan sa Cavite. Live ba tayo sa Facebook, Madam? Live na live po tayo sa ating Facebook ha. Sa lahat ng mga gustong makita ang datingan, ang pagbumukha ng iyong Tita Cora, magtungo lamang kayo sa page ng FB page ng 106.7 Energy FM upang nang sa ganon ay magkadaupang palad tayo. Magkadaupang palad! Hindi ng kung ano-anong palad. Speaking of dautang palad. Bakit na yung daot? Hi kay Paul Arellano ngayon na nanonood dyan sa ating Facebook live. Si Ate Rovicel na kinanonood din. Eto Ate Rovicel, hindi mo kakayanin nito. Kahapon nga ay naibalita natin na ang naging usap-usapan at mga bulong-bulungan sa Showbizlandia tungkol dito kay Pia Wurtzbach at kay Ginoong Ricky Lee. Ayan, si Ricky Lee po ay isang national artist for film and broadcast na talaga namang hinahangaan ng iba't ibang ng lahat ng Pilipino dito syempre sa Pilipinas at sa buong mundo dahil nga sa pagkilala dito. Ngayon Pangga, kahapon nga ayan ay nagbigay na ng opisyal na pahayag itong si Ginoong Ricky Lee at pinabulaanan nito ang mga chismis na meron siyang sama ng loob dito kay Miss Pia Wurtzbach, ang ating Miss Universe, di ba? So ang sabi nga nitong si Ginoong Ricky Lee,
hindi naman daw masama yung loob niya kay Pia Wurzbach. Sa katunayan nga daw ay nagkasama pa sila sa isang lunch bago daw mangyari yung mga pangyayaring nakunan ng video. Hindi naman daw totoo na talaga namang hindi siya in-acknowledge dahil nga nung umattend daw siya sa isang program dyan sa sa Manila International Book Fair, in-acknowledge siya hindi lang ni Pia kundi ng host. Yun naman pala. Grabe naman talagang nahusgahan naman talaga si Pia doon. Pero ganun pa man nilinaw din nitong si Ginoong Ricky Lee na sana daw ay sa mga susunod, hindi naman daw sana ganun na tratuhin. Hindi lamang ng dahil sa dahil sa national artist siya, kundi nang dahil din sa kapag normal na tao yung bumabati doon sa celebrity. Kasi nga Pangga, ang sabi nitong si Ginoong Ricky Lee, paano daw kung sa normal na tao ito nangyari, 'di ba? Alam mo, nakakatuwa itong si Ginoong Ricky Lee, no? No wonder kung bakit siya pinarangalan bilang national artist kasi napakababa ng loob niya. Hindi alam mo 'yon kung 'di ba kung mga may mga iba kasing nagsisikat-sikatan dito sa Pilipinas na talaga namang akala mo naman kung sino, mga entitled, 'di ba? Bakit ako gigil na gigil? Ay, may mga kilala tayong ganyan sa showbiz, mga entitled. Pero nako, wag na natin silang pag-usapan. Pero hangaan na lang natin kung ano itong ipinakitang kababaan ng loob nitong si Ginoong Ricky Lee kahit na hinawi siya ng bodyguard nitong si Miss Pia Wurzbach. Diba? Nakakatuwa. Palakpakan nga natin si Ginoong Ricky Lee. Ako'y sana'y pamarisan ng mga bagong henerasyon ng showbiz. Yan si Ginoong Ricky Lee. Nakakatuwa ka po. Lodi yan ng lahat, lalo na ng mga nasa broadcast media, lalo na sa mga panulat, 'di ba? Bongga yan, bongga yang tao na yan. 'Di ba? Bongga din naman si Pia dahil nag-awi naman talaga siya ng karangalan dito sa Pilipinas. At tigilan na natin yung pambabash kay Pia kasi naman nung nalaman daw nitong si Pia Wurzbach yung nangyari at nag-sink in sa kanya na ay, oo nga, parang mali nga naman talaga yun dahil nakarating daw sa kampo ni Pia Wurzbach yung mga sinasabi ng mga netizen, lalo na nung lumabas yung video na yon, agad daw siyang nag-apologize kay Ginoong Ricky Lee. Palakpakan din natin si Pia. Oo. Diba? Naku, ayaw ni Steve Harvey ng ganyan. Diba? At syempre tangkilikin din natin yung mga sinulat ni Pia Wurzbach, yung sinulat niyang libro, diba? Ay, huwag mong tawanan. Di ka palang palabasa kasi, diba? Ay, nakakatuwa. Alam mo, nakaka-good vibes lang na at least walang namuong away, walang namuong gulo sa showbizlandia, walang mga iringan, di ba? At least sa pagkakataong ito, kahit papaano man lang, nabalitaan natin na may mga nagkakaayos, hindi yung puro away na lang ang nababasa natin, di ba? Ganun yon. Nako, nakakaloka. Pero yun pa man, ayan, maraming salamat syempre sa ating mga pangga na ngayon ay nanonood sa ating Facebook Live. Ayan. Ayan, pinapabati nitong si Roderick Bartolome, itong si Sharon Carpio. Ayan, magandang umaga po. Ayan, maraming salamat mga pangga sa pagsama nyo sa akin sa loob ng isang oras. Isang oras na tawanan, awitan, tugtugan, chismisan, dito pa rin sa Energy FM, syempre. Ayan, sa Lunes mukhang makakasama na natin si Kapitana Sisa, kaya tutok-tutok lang kayo syempre. Maraming salamat sa ating mga pangga na nakatutok sa labas ng Metro Manila, lalo na sa ating mga pangga na talagang nakikipagchismisan sa atin. Ayan, sa mampanig ng mundo, maraming salamat po. Muli ako po ang inyong Tita Cora at ito ang Baklitas.
At itutuloy-tuloy pa rin natin ang tugtugan dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo...